Magandang araw po sa inyo mga Kapinoy. Sir Obit po ito, physical therapist. Ngayon po, pupunta na po tayo sa part 2 ng ating topic. Paano lunasan ang bagong ankle sprain or pagkatapilok. Ang diniscuss po natin noong nakaraang topic natin, ng part 1 is paano protektahan yung ankle natin pagkatapos madisgrasya or ma-injury. Natapilok tayo kunyari sa basketball. Ngayon tinuro ko sa inyo yung mga abbreviation na PRICE, P-R-I-C-E, protection, rest, icing, compression, and elevation. At tinuro ko rin sa inyo kung paano mag-apply ng simple bandaging technique na madali nyong matutunan. Napakarami pong technique niyan, pero tinuro ko sa inyo yung pinakasimple. Okay? Ngayon po, yung ibibigay ko sa inyo mga ehersisyo, ito po ay nakalap ko sa aking mahigit 2 dekada ng pagpapractice bilang physical therapist. Pero may guidance po yan ng tamang pag-aaral at mga evidence-based practice. Ngayon po mga Kapinoy, diretso na po tayo sa exercise proper sa topic natin na paano lunasan ang bagong ankle sprain. Panoorin niyo po. Ngayon po mga Kapinoy, ang rehabilitation program po dyan ay binubuo ng 4 na phases. Yung unang phase po is protection and optimal loading phase, about 1 to 2 weeks after injury or 1 hanggang 2 linggo pagkatapos kayong ma-aksidente. Ngayon, yung phase 2 naman is tinatawag na intermediate or subacute phase. Ito po yung 3 to 6 weeks after kayong ma-injury. Ayan po. At yung phase 3, yung late and chronic phase po yan, 7 to 10 weeks after ma-injury. Ngayon po yung phase 4, hindi na po saklaw ng aking karunungan. Yun po yung return to sport and functional activities. Kasi po hindi po ako specialista sa sports therapy. Kaya po ayokong magdunong-dunungan dyan. Para sa mga ordinaryong tao po, mag-a-apply na po yung phase 1 to phase 3. Okay? Umpisahan natin sa phase 1, which is the protection and optimal loading phase, mga 1 to 2 weeks after kayong matapilok. Ngayon po mga Kapinoy, ang gagawin nyo is masahihin nyo muna yung legs nyo. Ito, kasi po after kayo ma-injury, naninigas po ito. Yan po yung normal na response ng katawan natin para protektahan yung na-injury na part. Kung pwede kayo makabili ng ganito na roller, yan, okay po yan. Mas maganda po yan. Kung wala naman, masahihin nyo ng kamay nyo. Okay, pag roller, i-relax nyo lang ng ganon. Hawakan nyo dito. Yan. Tapos masahihin nyo yung kalamnan nyo dito. Yung gastrocsoleus nyo. Yan. Dahan-dahan lang po ang pagmasahe para po mag-relax siya. Okay? Pero kung wala kayong ganito na roller, pwede namang kamay na lang. So, pwede nyo i-massage ng ganyan. Pataas. Yan. Iwasan nyo lang masahihin yung na-injured, yung kunyari yung lateral part ng foot nyo para hindi siya ma-re-injury. Okay? So, masahihin nyo pataas, dahan-dahan. Up to 3 to 5 minutes po mga Kapinoy. Okay? Ngayon, pag na-relax na, umpisahan nyo na yung passive range of motion. Yan, sumusunod lang po tayo sa protocol doon sa protection and optimal loading phase. Okay? 1 to 2 weeks after the injury. Ang sunod po natin mga Kapinoy, gumamit po tayo ng sinturon. Yan, binuhol ko po yung sinturon na ganito. Yan, sinuot ko siya ng ganyan. Yan, para magkasya po dito sa paa nyo. Yan, kaya ko po ginamit yung sinturon kasi halos lahat naman po tayo may sinturon sa bahay.
Ngayon, ang gagawin natin dito is ipapassive range of motion natin to. Okay? Ang gagawin is itataas, tapos baba ng konti. Hayaan nyo yung gravity yung magpababa ng paa nyo. Yan. Hatak ng konti. Yan. To the point of konting pain. Yan. Huwag po masyadong masakit. Dapat konting-konti lang na discomfort and pain. Yan. Hahatak-hatakin nyo. Sabihin nating 10 repetition. Tapos palabas naman, mga kapinoy. Yan. Hawakan nyo na lang yung tuhod nyo para hindi gumalaw. Yan, ganyan. Hawak ng tuhod, tapos palabas. 1. Yan. 2. 3. Hanggang 10 po yan. Okay? Ngayon naman po, mga kapinoy, ang sunod nating gagawin ay yung tinatawag na ankle alphabet. Hindi naman po kailangan na gawin nyo yung buong alphabet letters. ABC lang po sapat na para masaklaw niya yung lahat ng galaw ng ankle nyo. Ang ibig sabihin doon, lahat ng functional movement ng ankle. Okay? Ipatong nyo yung paa nyo sa bangko o kaya kung may ganito kayo na patungan. Hawakan nyo na lang yung tuhod nyo, itulak nyo ng konti pababa. Yan, para makadiretso. Tapos, gawin nyo yung A, isulat nyo ng toes nyo. Tapos B, tapos C. Yan. Ngayon po, mga kapinoy, kapag nakaramdam kayong sobrang sakit, wag nyo munang gawin to. Kung masakit masyado, paliitin nyo yung A, yung pagsulat nyo ng A. A. Yan. Tapos B, maliit lang. Tapos C. Okay? Gawin nyo to mga 10 repetitions na ABC na ankle alphabet. Okay? Dapat ma-maintain natin yung range of motion ng ankle natin na hindi nako-compromise yung site of injury. Okay? Ngayon po, mga kapinoy, gusto kong i-emphasize yung pag-increase ng range nitong ankle na to, yung pataas. Kasi po, pag na-normalize nyo to agad, gaganda yung paglakad nyo. Yung heel to toe gait pattern. Kasama pa rin po to dun sa passive range of motion sa ankle kanina. So, ipatong nyo yung paa nyo sa upuan na ganito, yung matigas na upuan. Para safe kayo, humawak din kayo sa upuan o isang kamay lang sa tuhod. Tapos, ipo-forward nyo lang yung tuhod nyo pag ganon. Rocking movements lang po yan. Ngayon po, pag may masakit, i-allow nyo lang doon sa pinaka-minimal pain, yung hindi masyadong masakit. Kunyari hanggang dito lang ang kaya, hanggang dyan lang. Bilangan nyo ng hanggang 30 repetitions. Yan. Ito po yung tinatawag na closed chain passive range of motion ng dorsiflexion ng foot. Yan. Ngayon naman po, mga kapinoy, ang sunod nating exercise ay yung tinatawag na seated toe raises and seated heel raises. Kasama pa po ito sa phase 1 to 2 weeks after the injury. Okay? Ang gagawin nyo, nakaupo kayo sa solid na chair. Unahin nyo muna yung dorsiflexion kasi mas komportable pa yon. Yan. Gawin nyo to. Tataas nyo lang na ganon. 1, 2, hanggang sa inaalaw lang na minimal discomfort and pain. Hanggang 10 po yan. Okay? Ngayon, pagkatapos ng dorsiflexion movement na ganon, dahan-dahanin nyo lang yung pataas sa inaalaw din lang. Yan, parang titingkayad pero nakaupo. Kaya po nakaupo kasi para hindi nyo sinasalo yung buong bigat nyo. Para hindi ma-re-injure or hindi ma-re-injury yung na tapilok na part. Okay? So, ganyan. 1, hanggang sa inaalaw lang. Minimal pain and discomfort. 10 beses. Pwede nyo gawin hanggang 2 sets po ito. Pahinga, tapos gawin ulit yung isa. 1, 2, yan, ganyan. Tapos, after 10 repetition, gawin naman yung patingkayad. Okay? Ngayon naman po, mga kapinoy,
kailangan din pong i-preserve nyo yung endurance nyo o yung stamina. Kung may stationary bicycle kayo sa bahay, pwede nyo ring gamitin. Pero siguraduhin nyo na gumamit kayo ng protective shoes tulad ng high cut. Tapos, iwasan nyo lang na i-plantar flex yung paa. Ibig sabihin, huwag nyo ilagay dito sa pedal na to yung toes nyo kasi may tendency yan na bumaba. Yan, baka ma-injured ulit ito yung talotubular ligament nyo. Kaya ang gawin nyo, ilagay yung paa nyo na injured na paa sa gitna ng pedal. Yan, para protektahan siya. Tapos mag-bike kayo. Yan. Tingnan nyo, hindi masyadong gumagalaw. Yan. Pag naka-high cut kayo, kung wala kayong high cut na sapatos, pwedeng bendahan nyo ulit na yung tulad ng tinuro ko sa inyo nung nakaraang session natin, yung paa nyo, tapos mag-stationary bike kayo. Yan, ganyan. Kasi hindi kayo makalakad pa ng malayo, so makakompromise yung cardiovascular system nyo o yung endurance ng heart nyo. Okay? Ang sunod po nating exercise, mga Kapinoy, ay yung tinatawag natin na isometric exercise. So, ibig sabihin po niyan, pipigilan nyo yung paggalaw ng paa nyo. So, hindi dapat siya gumagalaw ng ganito. Okay, sa kapag ganyan. Kukontrahin nyo siya at i-hold nyo ng 5 seconds. Yan, para mapalakas din po yung mga muscle na walang galawan. Okay? Kasi iniiwasan nating ma-re-injure ulit yan. Ito yung injured na paa. Gamitin nyo lang yung 4 fingers nyo para sa resistance. Dapat po naka-neutral, naka-90 degree angle lang po yan. Tapos ang purpose nyo sa umpisa nito is pipigilan nyo yung pagtaas ng toes. Okay? So, pigilan nyo, bilang kayong 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Doon lang po sa ang resistance nyo, ibabase nyo lang sa discomfort nyo, saka sa pain. Dapat very minimal lang po yan. Hindi masyadong may discomfort or pain. Okay? Pagkatapos po ng pataas, pababa naman, kontrahin nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos papasok naman. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos palabas. 1, 2, 3, 4, 5. Gawin nyo to siguro mga 5 rounds na pataas, pababa, paloob, saka yung palabas. Tapos gawin nyo to at least 3 sets per day. Ngayon naman po mga Kapinoy, ang sunod nating exercise ay yung kailangan nyo ng towel na ganyang kalaki. Pwede rin good morning towel. Tapos, kung gagawin nyo to sa sahig, dapat makinis yung sahig para hindi kayo masyadong mahirapan. So, sa toe crunching, lahat po ng toes nyo, yung 5 toes nyo, magtatrabaho po yan. Hihilahin niya yung tuwalya papunta sa inyo. Ganyan po ang starting position. Tapos yan. Yan, hilahin nyo hanggat wala na kayong mahila. Ang purpose po nito para mapalakas yung intrinsic muscles ng paa at tsaka ma-maintain yung arch or arco ng paa nyo para sa paghahanda sa mas nakaka-challenge na functional activities. Okay, tapos pagtapos na, idediretso nyo lang, papatagin nyo ulit yung tuwalya, tapos umpisa ulit kayo. Okay? Yan. Yan. Toe crunching ang tawag po dyan. Yan. Pwede nyo gawin to na 5 to 10 rounds. Okay? Yan. Ganyan po ang gawin. Ngayon naman po mga Kapinoy, kapag gumagamit kayo ng tungkod, gamitin nyo sa opposite side. Okay? Kailangan po naglalakad kayo madalas. Dadalasan nyo yung paglalakad nyo. Pero dapat nakabenda yung paa nyo. O kaya meron kayong brace na gamit. O kaya gagamit mo kayo ng sapatos. Dapat at least high cut para hindi natatapilok ulit.
Ngayon, kunyari, kanan yung may tama, ito yung tungkod, ganito, paglakad nyo. Okay, para siyang anino ng paa nyo yung tungkod. Pag gumalaw yung tungkod, gagalaw din yung kanang paa na na-injured. Okay? Tapos pag iikot kayo, small steps lang. Yan, ganyan. Yan, ganyan po. Ganyan lang ang tamang paglalakad na may tungkod. Yung kanan po yung may diferensya ko dyan. Okay? Ngayon po mga Kapinoy, napanood nyo na po yung mga exercises 1 to 2 weeks after ma-injury or yung phase 1. Doon po yun sa mga exercise pag na-tapilok yung ankle nyo. Ngayon po, hindi ko na po sinama doon yung wobble board exercises, although nasa protocol po yun kasi hindi naman po lahat may wobble board. At hindi po siya safe kapag walang nagsusupervise sa inyo na physical therapist. Pero mas maganda pa rin po kung may pera po kayo, maghanap kayo ng physical rehabilitation, magpa-check up po kayo sa physiatrist na doktor, at maghanap kayo ng magaling na physical therapist sa inyo para maalalayan po kayo. Okay, ang susunod po natin na topic ay yung phase 2 na mga exercises after 2 weeks na kayo ay ma-injury. Okay, sa susunod po ulit. Salamat mga Kapinoy.